Isang lumang upuan lang naman si Marisol, Bianca. Isang lumang upuan na kahit kailan ay hindi ko pinangarap na makasama habang buhay. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Kapag naibenta ko na itong ancestral house sa Pampanga, itatapon ko na ang basurang iyan sa kung saan, at magsasama na tayo sa Manila ng walang istorbo. Ang mga salitang iyon malamig, matalas, at puno ng panunuya ay bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng lumang bahay. Ang boses ni Renato ay nanggaling sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid-tulugan. Tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa hangin ng tahanang binuo nila sa loob ng 15 taon. Sa labas ng pinto, nakatayo si Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mabigat na bilao ng bringhe. Ito ang paboritong kakanin ni Renato na niluto niya sa loob ng 3 oras sa mainit na kusina. Sa ibabaw ng nagbabagang uling na nagpadungis sa kanyang mukha ng uling at nag-iwan ng amoy ng usok sa kanyang buhok. Ang kanyang mga daliri ay may dilaw na mantsapa ng luyang dilaw at amoy ng sariwang gata. Kanina lamang, habang hinahalo niya ang malagkit na kanin, may munting ngiti sa kanyang mga labi. Sa pag-aakalang ang pagod ni Renato sa mahabang biyahe mula sa Maynila ay mapapawi ng kanyang pagmamahal na isinaling sa pagkain. Ngunit ang init ng bringhe ay biglang naging parang nagbabagang uling na sumunog sa kanyang balat. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, tila may malaking bara na nagkait sa kanya ng hangin. Walang iyak na lumabas sa kanyang mga labi. Ang pinakamalalim na sakit ay palaging walang tunog. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. At upang hindi mabitawan ang bilao, piniga niya ang kanyang mga daliri sa gilid ng kahoy na tray. Bumuo ang kanyang mga kuko sa magaspang na hibla ng kawayan, hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang hapding iyon ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga pader ng ancestral house na kanyang inalagaan, pinunasan, at binihisan ng pagmamahal sa loob ng mahabang panahon ay tila biglang naging mga pader ng isang malamig na bilangguan. Ito ba ang kabayaran sa 15 taon ng aking pagtitiis? Sa aking walang katapusang pag-unawa sa lahat ng kanyang pagkukulang. Nabalik lamang ang diwa ni Marisol nang marinig niya ang kaluskos ng mga hakbang papalapit sa pinto. Mabilis niyang ibinaba ang bilao ng pagkain sa ibabaw ng lumang mesa sa pasilyo at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang dulo ng kanyang kupas na tapis. Bumukas ang pinto at lumabas si Renato. Suot ang kanyang mamahaling polo na halatang galing sa lungsod. Nang makita si Marisol sa dilim, sa halip na magpakita ng gulat o pag-aalala, ang kanyang mukha ay agad na napuno ng inis. Bakit ka ba laging nakatayo dyan sa dilim? Marisol, para kang multo na nagmamanman. Wala ka na bang ibang magawa kundi ang bantayan ng bawat galaw ko? Ang boses ni Renato ay puno ng pag-atake. Isang pamilyar na paraan upang pagtakpan ang sarili niyang mga lihim. Nagluto ako ng bringhe, Renato. Baka gutom ka sa biyahe? Mahinang sagot ni Marisol. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na ang bawat salita ay parang kutsilyong sumusugat sa kanyang sariling dila. Tiningnan lamang ni Renato ang bilao nang may pag-aalipusta. Bringhe, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayaw ko na ng mga pagkaing probinsya? Pagod ako sa Manila, Marisol. Ang kailangan ko ay kapahingahan. Hindi ang mga mabibigat na kakanin na yan. At tingnan mo nga ang sarili mo, amoy usok ka na naman. Hindi mo ba kayang mag-ayos man lang kahit kaunti para hindi ako mapahiya kapag may bisita? Yumuko si Marisol. Ang buwing kawat salita ni Renato ay pamilyar na latay sa kanyang pagkatao. Mga latay na tinanggap niya ng maraming taon sa paniniwalang ang isang mabuting asawa ay dapat na mapagtiis. Pasensya ka na. Inihanda ko na rin ang maligamgam na tubig para sa paligo mo. Mabuti naman, pagkatapos mong ihanda iyan, imassage mo ang mga paa ko. Masakit ang katawan ko sa traffic sa North Luzon Expressway. Bilisan mo, huwag kang mabagal kumilos. Utos ni Renato bago ito tumalikod at bumalik sa sala. Habang muling binubuksan ang kanyang telepono, pumasok si Marisol sa loob ng lumang banyo. Ang dahan-dahang pagdaloy ng tubig mula sa kalawanging gripo ay lumikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng silid. Ang bawat patak ay tila sumasabay sa pag-agos ng kanyang mga luha na hindi niya hinayaang makita ng kanyang asawa. Humarap siya sa salamin na may mga mantsa ng lumipas na panahon. Tiningnan niya ang kanyang mga matang puno ng pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagong ningning na unti-unting sumisibol sa kabila ng dusa.
Sa labas ng banyo, sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang maliit na altar ng mahal na birhen na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina na si Doña Felisa. Ang liwanag ng pulang kandila na kanyang itinanim doon kaninang hapon ay bahagyang sumasayaw sa dilaw na pader. Naalala ni Marisol ang mga huling salita ng kanyang biyenan bago ito pumanaw sa kanyang mga bisig. Marisol, anak, protektahan mo ang bahay na ito. Huwag mong hahayaang mawalan ng masisilungan ang mga apo ko. Hinawakan ni Marisol ang kanyang dibdib. Kung saan naramdaman niya ang bigat ng katotohanan, alam niya na ang bagyong darating ay hindi lamang wawasak sa kanyang kasal, kundi sa mismong bubong na nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Ngunit sa ilalim ng malamig na tubig na kanyang hinahawakan, ang kanyang puso ay nagsimulang tumigas na parang bato. Hindi na siya ang lumang upuan na maaaring tapakan at itapon ng sinuman. Maagang umalis si Renato patungong Maynila, kinaumagahan. Bago lumabas ng bahay, walang pakundangan niyang hiningi kay Marisol ang natitirang pera mula sa kinita nito sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke upang pambili raw ng gasolina. Walang nagawa si Marisol kundi iabot ang huling 500 piso, habang pinagmamasda ng asawang umalis nang walang kahit isang sulyap sa 2 anak na nakadungaw sa bintana. Nang mawala ang usok ng sasakyan ni Renato sa dulo ng kalsada, isang pansamantalang kapayapaan ang bumalot sa ancestral house. Upang pakalmahin ang kanyang naguguluhang isip, nagpa siya si Marisol na linisin ang silid ng kanyang yumaong biyenan, si Doña Felisa. Ito lamang ang nag-iisang lugar sa bahay kung saan nararamdaman pa rin niya ang init ng pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng kanyang sariling asawa. Habang nagpupunas si Marisol ng lumang tokador, bumasag sa katahimikan ang boses ni Lorna mula sa may pinto ng kusina. Mars, tao po Marisol. Nandyan ka ba? Mabilis na pinunasan ni Marisol ang kanyang mga kamay sa kanyang tapes at lumabas upang salubungin ang kanyang matalik na kaibigan. Hawak ni Lorna ang isang malaking plastic bag na puno ng mga lumang damit. Mars, mabuti naman at nandito ka, bati ni Lorna. Sabay lapag ng plastic bag sa mesa. Ang kanyang boses ay puno ng labis na tamis na tila may itinatakong motibo. Eto nga pala ko. Nakita ko sa cabinet ko yung mga lumang damit ng anak ko. Baka kasya pa kina Angel at Joshua. Alam mo naman, May, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating magtipid. Salamat, Lorna. Malaking tulong ito para sa mga bata, sagot ni Marisol. Pilit nang ngumingiti upang hindi mahalata ang kanyang bigat sa dibdib. Lumapit si Lorna at hinawakan ang kamay ni Marisol, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring gumagala sa paligid ng sala. Nga pala, Mars, Hatha. Narinig ko kay Renato kagabi na medyo gipit daw kayo ngayon. May nabanggit din siyang plano tungkol dito sa ancestral house. Totoo ba na ibebenta niyo na ito para makalipat sa Manila? Kung sakali, Mars, may kakilala akong broker na pwedeng tumulong sa inyo. Nasaan ba yung titulo ng lupa niyo? Pwede kong hiramin para maipakita ko sa buyer natin. Ang tanong na iyon ay tila isang babala na agad na nagpagising sa hinala ni Marisol. Naalala niya ang narinig na usapan ni Renato at Oscar kagabi. Tumingin si Marisol ng diretso sa mga mata ni Lorna at malamig na sumagot. Hindi ko alam, Lorna? Si Renato ang humahawak ng lahat ng dokumento ng pamilya nila. Alam mo namang wala akong boses sa mga ganyang bagay. Ah, ganun ba? May bakas ng pagkabigo sa mukha ni Lorna. Ngunit mabilis niya itong binalot ng isang peking tawa. Sige, Mars, tinatanong ko lang naman para makatulong. Mauna na ako, marami pa akong labada sa bahay. Matapos umalis ni Lorna, dahan-dahang isinara ni Marisol ang pinto. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng matinding kaba. Ang kanyang matalik na kaibigan, na itinuring niyang kapatid, ay kasabwat na rin pala sa tangkang pagpapatalsik sa kanila ng kanyang mga anak mula sa bahay na ito. Bumalik si Marisol sa silid ni Doña Felisa. Nakatayo siya sa harap ng altar ng mahal na birhen, nagawa sa maitim at mabigat na kahoy na nara. Habang pinupunasan niya ang alikabok sa paanan ng estatwa, napansin niyang ang base ng altar ay tila hindi lapat sa sahig. May kaunting puwang na hindi niya napansin noon. Dahan-dahan niyang itinulak ang estatwa. Sa ilalim ng dambana, may isang maliit na lihim na compartment na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay nakalagay ang isang maliit na kahon ng nara na nababalutan ng makapal na alikabok. Ang kahon ay may lumang kandado na medyo kinakalawang na.
Kumuha si Marisol ng isang hairpin mula sa kanyang buhok at dahan-dahang ipinasok ito sa loob ng kandado. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpihit at pagsubok, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng mekanismo ng lumang kandado nang buksan niya ang takip ng kahon. Isang pamilyar na amoy ang agad na humaplos sa kanyang ilong, ang banayad at tuyong bango ng mga bulaklak ng sampagita. Ito ang amoy na laging kasama ni Doña Felisa noong ito ay nabubuhay pa. Ang bango na nagdala kay Marisol sa mga araw na magkasama silang nagdarasal sa silid na ito, kung saan ang biyenan ay laging humahawak sa kanyang kamay ng may pagmamahal. Sa loob ng kahon ay nakalagay ang isang opisyal na dokumento ng titulo ng lupa na may selyo ng pamahalaan. Sa itaas ng dokumento ay may nakasulat na pangalan ng may-ari ng lupa at ng Ancestral House Marisol Villanueva. Sa ilalim ng titulo ay may isang liham na nakasulat sa sulat kamay ni Doña Felisa, para sa aking pinakamamahal na manugang, Marisol. Kung binabasa mo ito, maaaring wala na ako sa mundong ito. Alam ko ang kasakiman ng aking anak na si Renato. Alam ko na ang tanging layunin niya ay ubusin ang ari-ariang iniwan ng aming mga ninuno para sa sarili niyang luho. Kaya bago pa man ako mawala, legal kong inilipat sa iyong pangalan ang bahay na ito. Ikaw ang tunay na nag-alaga sa akin. At ikaw lamang ang may pusong magpoprotekta sa tahanang ito para sa aking mga apo. Hanapin mo si Attorney Rafael Mendoza. Siya ang tumulong sa akin sa paghahanda ng dokumentong ito at siya ang gagabay sa iyo. Napaiyak si Marisol habang yakap ang liham at ang titulo sa kanyang dibdib. Ang luha ng pasasalamat at pag-asa ay dahan-dahang pumatak sa lumang papel. Hindi siya pinabayaan ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi at pag-gaslight ni Renato, binigyan siya ni Doña Felisa ng sandata upang ipaglaban ang kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang sandali ng pag-iyak ay biglang naputol nang marinig niya ang marahas na kalaskas ng kalawanging bakal ng gate sa labas. May pumasok sa bakuran. Kasunod nito ay ang tunog ng nagmamadali at mabibigat na yabag ng mga paa na umaakyat sa kahoy na hagdanan ng bahay. Ang boses ni Renato ay umalingaw-ngaw sa buong ancestral house. Puno ng galit at pagmamadali. Marisol, Marisol, nasaan ka? Bakit nakakandado ang pinto? Natataranta si Marisol habang hawak ang titulo at ang liham. Habang ang mga hakbang ni Renato ay papalapit na sa pinto ng silid ni Doña Felisa, mabilis na isinilid ni Marisol ang titulo ng lupa at ang liham ni Doña Felisa sa loob ng malalim na bulsa ng kanyang kupas na tapis. Kasabay ng marahas na pagbukas ng pinto ng silid, pumasok si Renato na may nakakunot na noo at basang-basa ng pawis ang muka. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng hinala, ay agad na gumala sa buong silid bago huminto sa mukha ni Marisol na bahagyang namumutla. Anong ginagawa mo rito? At bakit nakakandado ang pinto sa ibaba? Ang boses ni Renato ay parang kulog na nagdala ng mabigat na pressure sa loob ng maliit na silid. Pilit na pinakalma ni Marisol ang kanyang mabilis na tibok ng puso, na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Naglilinis ako ng silid ng nanay, Renato, at kaya ko ikinandado ang pinto sa ibaba, ay dahil baka pumasok ang mga ligaw na aso habang abala ako rito. Naghahanap din ako ng mga lumang kumot para kay Joshua, dahil sinusumpong na naman siya ng hika kapag gabi. Tumingin si Renato sa estatwa ng mahal na birhen na bahagyang nakalihis sa gitna ng dambana. Humakbang siya papalapit, na naging dahilan upang mapaatras si Marisol ng bahagya. Hinawakan ni Renato ang braso ni Marisol hindi nang may pagmamahal, kundi nang may mahigpit at masakit na hawak na tila nagbabanta. Tiyakin mo lang na naglilinis ka lang, Marisol. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi para sa'yo. Ang silid na ito ay puno ng mga lumang gamit na kailangan ko nang itapon. Lumabas ka na rito at ihanda mo ang tanghalian ko. May pupuntahan pa akong mahalagang tao mamayang hapon. Bulyaw ni Renato bago binitiwan ang kanyang braso ng may karahasan. Oo, mahinang sagot ni Marisol. Lumabas siya ng silid nang hindi tumitingin sa asawa, habang ang kanyang kamay ay patagong nakahawak sa bulsa ng tapis kung nasaan ang titulo ng lupa. Kinaumagahan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Pampanga, naglakad si Marisol patungong bayan. Ang tuyong alikabok sa gilid ng kalsada ay pumapasok sa kanyang mga lumang tsinelas, habang ang init ng semento ay tila sumusunog sa kanyang mga talampakan. Sa loob ng kanyang maliit at luma na pitaka, maingat niyang binilang ang kanyang mga baryang pinaghirapan niya sa pagbuhos ng pawis sa palengke.
upang ipambayad sa pamasahe sa DEEP at sa pag-asang may matitira para sa abogado. Matapos ang halos 1 oras na paghahanap, narating niya ang isang maliit ngunit malinis na opisina sa tabi ng munisipyo. May nakasulat na lumang karatula sa pinto, attorney. Rafael Mendoza, attorney at law. Nang pumasok si Marisol, nadatnan niya ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30. May seryosong mukha ngunit may napakabait na mga mata na nakatitig sa mga makakapal na libro ng batas. Nang marinig ang kanyang mga hakbang, tumingala ang abogado. Magandang umaga po. Kayo po ba si attorney Rafael Mendoza? Tanong ni Marisol, habang mahigpit na hawak ang strap ng kanyang lumang bag. Oo, ako nga. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sagot ng abogado. Sabay senyas sa kanya na maupo sa lumang kahoy na upuan sa harap ng kanyang lamesa. Huminga ng malalim si Marisol at inilabas ang titulo ng lupa at ang sulat kamay na liham ni Doña Felisa. Ako po si Marisol, ang manugang ni Doña Felisa Soriano. Ipinapadala po niya ako sa inyo. Nang marinig ang pangalan ni Doña Felisa, tila nagbago ang ekspresyon ng mukha ni attorney Rafael. Agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan, kinuha ang liham, at binasa ito ng may matinding paggalang at katahimikan. Nang matapos siyang magbasa, tumingin siya kay Marisol ng may malalim na emotion. Si Doña Felisa, bulong ng abogado, habang nanginginig ang kanyang boses. Kung hindi dahil sa iyong biyenan, hindi ako nakatapos ng pag-aaral sa batas. Noong mamatay ang aking ama at walang-wala kami, siya ang nagbayad ng aking matrikula nang walang hinihinging kapalit. Utang ko sa kanya ang aking buhay at ang lisensyang hawak ko ngayon. Kaya huwag kang mag-alala, Marisol. Ang laban mo ay laban ko rin at walang kahit isang duling na babayaran mo sa akin bilang pagtanaw ng aking utang na loob sa kanya. Napaiyak si Marisol sa narinig. Inilabas niya ang kanyang panyo na naglalaman ng mga barya at ilang basang papel na pera mula sa kanyang pagtitinda. Ngunit marahang itinulak ni attorney Rafael ang kanyang kamay pabalik. Kumuha ang abogado ng isang baso ng malamig na tubig mula sa pitzel at iniabot ito sa kanya. Itago mo ang perang iyan para sa mga anak mo. Marisol, ang katarungan ay hindi binabayaran ng luha ng isang ina. Wika ni attorney Rafael nang may determinasyon sa kanyang boses. Sinuri ng abogado ang orihinal na titulo ng lupa at tumango. Ang dokumentong ito ay legal at walang anumang depekto. Ngunit kailangan mong mag-ingat. May mga balita akong narinig na si Renato ay madalas pumunta sa Register of Deeds kasama ang ilang tiwaling opisyal upang magtanong kung paano makakakuha ng certified true copy ng titulo sa pamamagitan ng peking affidavit of loss. Gusto niyang palabasin na nawawala ang titulo upang makagawa ng peking bentahan. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ni Marisol, habang nangangatal ang kanyang boses sa takot. Sa ngayon, magpanggap ka na walang alam, Marisol. Ipagpatuloy mo ang pagiging mapagtiis na asawa. Hayaan mo silang mag-isip na nagtatagumpay sila sa kanilang plano, habang lihim kong tinitipon ang mga ebidensya ng kanilang iligal na gawain. Ngunit tandaan mo, kailangang manatiling lihim ang ating pagtatagpo, babala ng abogado. Tumango si Marisol, nakaramdam ng isang matibay na kalasag sa likod ng kanyang likuran. Nagpaalam siya kay attorney Rafael at lumabas ng opisina. Ang matinding sikat ng araw sa labas ay bahagyang nakasilaw sa kanya. Habang isinusuot niya ang kanyang tsinelas at inaayos ang kanyang bag, tumingin siya sa tapat ng kalsada, malapit sa isang maliit na sari-sari store, doon. Sa ilalim ng anino ng isang puno ng mangga, nakatayo si Lorna. Hawak niya ang isang telepono sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig ng diretso kay Marisol, puno ng mapanuri at malamig na pagdududa. Ang biglang pagtunog ng busina ng isang dumaang jeepney ay pumutol sa kanilang titigan. Ngunit ang lamig ng takot ay muling gumapang sa likod ng leeg ni Marisol. Tinawid ni Lorna ang kalsada habang ang kanyang mga tsinelas ay lumilikha ng tunog sa ibabaw ng mainit na aspalto. Lumapit siya kay Marisol nang may malawak ngunit mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-uusisa. Mars, ikaw pala yan, bati ni Lorna. Sabay hawak sa braso ni Marisol. Anong ginagawa mo rito sa opisina ng sikat na abogadong yan? May problema ba kayo ni Renato? Napanatili ni Marisol ang kanyang kalmado at banayad na ekspresyon.
Kahit na ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa kaba, hinawakan niya ng mas mahigpit ang strap ng kanyang bag. Ah, oo Mars, kasi itong hika ni Joshua ay pabalik-balik. At naghahanap ako ng paraan kung paano makakahingi ng tulong sa munisipyo. Nabanggit kasi ni Aling Celia sa palengke na si Attorney Rafael ay tumutulong sa mga mahihirap para sa libreng gamot mula sa gobyerno. Tinanong ko lang kung anong mga papel ang kailangan kong ihanda. Tinitigan siya ni Lorna ng ilang sandali. Tila sinusuri kung nagsisinungaling ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Bagaman ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, ganun ba? Akala ko naman kung ano na. Alam mo naman, Mars, sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala basta-basta. Sige, mauna na ako. Baka maunahan pa ako ng ulan. Nang makauwi si Marisol sa ancestral house, sinalubong siya ng isang magulong eksena. Nadatnan niya si Oscar, ang kanyang emre, sa sala na abalang-abala sa paghalungkat sa mga lumang cabinet na gawa sa kahoy. Ang mga lumang papeles, resibo, at mga dokumento ng pamilya ay nakakalat sa sahig. Oscar, anong ginagawa mo riyan, mo? Tanong ni Marisol, habang ipinapasok ang kanyang mga anak sa silid upang hindi sila matakot. Napatigil si Oscar at lumingon ng may galit na mukha. Marahas niyang isinarado ang drawer ng cabinet, na lumikha ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong sala. Huwag mo nga akong pakialaman, Marisol. Nakikitira ka lang naman dito sa amin. Itong bahay na ito at ang lupang kinatatayuan nito ay pagmamay-ari ng mga Soriano. Kaya wala kang karapatang magtanong kung anong ginagawa ko sa mga gamit ng pamilya ko. Hindi sumagot si Marisol. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinulot ang mga nagkalat na papel sa sahig upang ilagay sa basurahan. Habang ginagawa ito, nakita niya ang isang gusot na sobre na may logo ng bangko. Maingat niya itong binuksan nang walang nakakakita. Ito ay isang sulat ng final demand para sa isang malaking utang na umabot na sa milyon-milyong piso sa pangalan ni Renato. Napagtanto niya na kaya nagmamadali si Renato na ibenta ang bahay ay dahil sa malaking utang na ito na maaring magdala sa kanya sa pagkakademanda. Nang gabi ring iyon, dumating si Renato mula sa Maynila. Amoy alak ito at galit na galit habang ibinabato ang kanyang jacket sa sahig. Marisol, napakamalas mo talagang babae ka. Sigaw ni Renato habang hinahampas ang lamesa sa kusina. Ang business proposal ko sa Manila, tinanggihan na naman ng mga investors. Simula nang pumasok ka sa pamilyang ito, naging kamalasan ka na sa buhay ko. Kung hindi ka ba naman isang walang kwentang asawa na walang ibang alam kundi magluto at maglinis. Sana ay mayaman na ako ngayon. Tahimik na nagtiis si Marisol habang naghahain ng simpleng pritong isda at kanin para sa asawa, ang kanyang dalawang anak. Sina Angel at Joshua ay natatakot na nakakapit sa kanyang palda. Ang kanilang maliliit na kamay ay nanginginig sa bawat sigaw ng kanilang ama. Nagsimulang umubo ng mahina si Joshua dahil sa lamig ng gabi at sa stress. Niyakap sila ng mahigpit ni Marisol at bumulong sa kanilang mga tainga. Shh! Huwag kayong matakot. Nandito si nanay. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Lorna sa bahay na may dalang isang bote ng gin para kay Renato. Habang abala si Marisol sa kusina sa paghuhugas ng mga pinggan, narinig niya ang dalawa na nagbubulungan sa sala. Naku Renato, mag-ingat ka riyan sa asawa mo. Bulong ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Nakita ko siya kanina sa bayan. Lumabas sa opisina ni attorney Rafael Mendoza. Sikat na abogado yan sa mga kasong sibil at lupa. Baka kung anong pinaplano niyan laban sa iyo para hindi mo maibenta ang bahay. Napatigil ang kamay ni Marisol sa paghuhugas. Ang malamig na takot ay muling gumapang sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang marahas na pagtayo ni Renato mula sa upuan, ang tunog ng pagbagsak ng baso sa lamesa, at ang mabibigat na yabag ng kanyang mga paa na patungo sa kanilang silid-tulugan. Pumasok si Marisol sa silid upang magtiklop ng mga damit. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Biglang bumukas ang pinto ng may matinding lakas. Pumasok si Renato. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pula dahil sa alak. Humakbang siya papalapit at marahas na hinawakan ang balikat ni Marisol. Ang kanyang hawak ay parang bakal na bumaon sa balat ng asawa, na naging dahilan upang mapahiyaw si Marisol sa sakit. May tinatago ka ba sa akin, Marisol?
Bakit ka pumupunta sa opisina ng abogado sa bayan? Ang ungal ni Renato, habang ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha ni Marisol. Pinilit ni Marisol na hindi ipakita ang takot sa kanyang mga mata. Kahit na ang sakit mula sa mahigpit na hawak ni Renato sa kanyang balikat ay halos magpaiyak sa kanya. Huminga siya ng malalim. Tinitigan ang asawa ng may maamong mukha at nagsalita sa isang kalmado at nagmamakaawang boses. Renato, nasasaktan ako. Mahinang simula ni Marisol. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Ang tinutukoy mo ba ay ang pagpunta ko sa bayan kahapon? Nagtanong lamang ako kay attorney, Rafael, tungkol sa libreng gamot para sa hika ni Joshua. Sabi kasi ni Aling Celia sa palengke, may programa ang gobyerno para sa mga mahihirap. At ang abogadong iyon ang nag-aayos ng mga papel. Kung ayaw mong pumunta ako roon, hindi na ako babalik. Pero pakiusap, Renato, huwag mo akong saktan. Natatakot ang mga bata. Tinitigan siya ni Renato nang may pagdududa, ngunit dahil sa kalasingan at sa kanyang likas na kayabangan, naniwala siya na si Marisol ay nananatiling isang mangmang at takot na asawa na walang lakas na lumaban. Marahas niyang binitiwan ang balikat ni Marisol na naging dahilan upang mapaurong ito sa gilid ng kama. Buwisit, huwag mo akong artehan. Marisol gasik ni Renato habang pinupunasan ang kanyang mukha ng panyo. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Dahil kapag nalaman kong may ginagawa kang kalokohan sa likod ko, hindi lang kalye ang bagsakan mo, kundi kikitilin ko ang karapatan mo sa mga batang yan. Palalayasin kita rito ng walang kahit isang duling. Pagkaalis ni Renato mula sa silid, napaupo si Marisol sa gilid ng kama, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at sakit. Ngunit sa halip na sumuko, ang banta ni Renato na kukunin ang kanyang mga anak ay naging mitya ng isang nag-aapoy na determinasyon sa kanyang puso. Kinaumagahan, pumunta si Marisol sa palengke upang bumili ng kaunting gulay. Sa gitna ng ingay at amoy ng mga sariwang isda, hinila siya ni Aling Celia, ang matandang tindera na matagal nang nakikiramay sa kanya, sa isang tabi sa likod ng kanyang pwesto. Marisol, anak, mag-ingat ka riyan sa asawa mo, bulong ni Aling Celia habang ang kanyang mga mata ay nag-aalalang nakatitig sa pasasabalikat ni Marisol na bahagyang sumisilip sa kanyang damit. Noong isang araw, nakita siya ng pamangkin ko sa isang mamahaling restaurant sa San Fernando. May kasamang magandang babae, maputi, mukhang galing sa Maynila. Magkayakap silang lumabas ng kotse. Alam mo naman dito sa atin, mabilis kumalat ang balita. Dahan-dahang inilagay ni Aling Celia ang ilang piraso ng sariwang saging na lakatan at ilang kamote sa loob ng bag ni Marisol nang walang hinihinging bayad. Hinaplos niya ang pisngi ng nagdadalamhating ina. Eto, dalhin mo para sa mga bata. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Marisol. Laging may awa ang Diyos sa mga tapat. Salamat po, Aling Celia. Napakalaki pong tulong nito, sagot ni Marisol. Ramdam ang kaunting init sa kanyang naglalamig na puso. Pagkatapos noon, patagong nakipagkita si Marisol kay attorney Rafael sa isang tahimik na bahagi ng parke sa likod ng simbahan. Iniabot sa kanya ng abogado ang isang brown envelope na naglalaman ng mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission at mga ulat sa pananalapi ng bar ni Renato sa Maynila. Marisol, binantayan ko ang mga bank transactions ni Renato at ang rehistro ng kanyang negosyo sa Maynila. Seryosong pahayag ni attorney Rafael. May natuklasan kami. Ang marangyang bar na pinapatakbo niya ay hindi nakapangalan sa kanya. Nakarehistro ito sa ilalim ng pangalan ng isang Bianca Santos. Kumunot ang noo ni Marisol. Kay Bianca ang kanyang kasintahan. O, tumango ang abogado. Lahat ng utang sa bangko para sa kapital ng bar, ang mga kontrata ng upa, at maging ang mga buwis ay nakapangalan kay Bianca. Ngunit ang mga kita ng bar ay palihim na inililipat sa isang personal na account sa ibang bangko na si Renato lamang ang may-ari. Ginagawa niyang kalasag at pain si Bianca. Kapag nagkaroon ng pagsisiyasat ang Bureau of Internal Revenue para sa tax evasion at money laundering, si Bianca ang makukulong, habang si Renato ay makakaalis ng malinis ang mga kamay at may dalang milyon-milyong piso. Napagtanto ni Marisol ang matinding kasamaan ni Renato. Hindi lamang siya ang biktima. Ginaslight at ginagamit din ni Renato ang isa pang babae para sa kanyang sariling interes. Dito ay nakakita si Marisol ng isang pagkakataon.
Kung malalaman ni Bianca ang katotohanang ito, maaaring magbago ang takbo ng laban. Habang naglalakad pa uwi si Marisol sa kahabaan ng tuyong kalsada, napansin niya ang isang sasakyang sedan na may madilim na salamin na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ang tunog ng mahinang ugong ng makina nito ay nagpadama sa kanya ng matinding kaba. Binilisan niya ang kanyang lakad hanggang sa marating ang ligtas na bakuran ng kanilang bahay. Pagpasok niya sa pintuan, ang banayad na pagyanig ng kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang tapis ay bumasag sa katahimikan ng sala. Kinuha niya ang telepono at binuksan ang isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong maligtas ang mga anak mo, makipagkita ka sa akin sa lumang kapilya bukas ng hapon. B. Natigilan si Marisol habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Alam niya na ang letrang B ay walang iba kundi si Bianca. Ang hapon sa Pampanga ay malungkot at tahimik. Ang kulay ng langit ay nagsisimulang magbago mula sa matingkad na asul patungo sa kulay kahel, at ang hangin ay amoy tuyong dayami at kandilang nagbabaga. Sa loob ng lumang kapilya sa labas ng bayan, ang mga bintanang gawa sa makukulay na bubog ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa loob, na nagmumukhang mga aninong sumasayaw sa mga dingding. Pagpasok ni Marisol, ramdam niya ang lamig ng hangin sa loob. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa altar, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at malaking salamin sa mata. Si Bianca, ang babaeng naging dahilan ng gulo sa kanyang pamilya, ay mukhang balisa. Pabalik-balik ang lakad at madalas tumingin sa pinto. Nang makita ni Bianca si Marisol, mabilis siyang lumapit. Akala ni Marisol ay susugurin siya nito. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng pagod, gulong-gulo ang buhok, at may pamumula ang mga mata dahil sa kakaiyak. Marisol, salamat at dumating ka. Boses ni Bianca na may halong panginginig. Inalis niya ang kanyang salamin, at doon nakita ni Marisol ang tunay na mukha nito, walang bakas ng pagiging matapang na kasintahan ni Renato. Ang nakita niya ay isang babaeng takot na takot sa kinabukasan. Bakit mo ako pinapunta rito, Bianca? Tanong ni Marisol. Pinanatiling matatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ipinakita ni Bianca ang kanyang sariling telepono. Sa screen nito ay nakabukas ang isang application ng bangko na puno ng mga babala tungkol sa mga utang na hindi nababayaran. Hindi ko alam na ginagawa niya ito sa akin. Akala ko, mahal niya ako. Akala ko, ang bar sa Manila ang magiging simula ng aming buhay. Ngunit kagabi, nakatanggap ako ng sabina mula sa korte. Ang mga utang ng negosyo ay nakapangalan sa akin. Pero ang lahat ng pera ay napupunta sa isang account na hindi ko ma-access. Naramdaman ni Marisol ang matinding awa para sa babaeng ito. Ginagamit ka lang niya, Bianca, isa kang kalasag. Kapag nagkaroon ng pagsisiyasat ang gobyerno sa mga illegal na transaksyon niya, ikaw ang unang babagsak sa bilangguan, habang siya ay makakatakas na dala ang lahat ng perang ninakaw niya. Napahagulgis si Bianca at napaluhod sa sahig ng kapilya. Ano ang gagawin ko? Mahal ko siya, pero unti-unti niya akong nilalamon. Hindi ko kayang makulong. Marisol, hindi ko kayang harapin ang mga kasong ito ng mag-isa. Lumapit si Marisol at marahang hinaplos ang balikat ng babae. May paraan, Bianca, pero kailangan mong maging matapang. Kailangan mong maging saksi laban sa kanya. Lahat ng mga pag-uusap ninyo, bawat pangako niyang peke, at bawat transaksyong inutos niya sa iyo, kailangan nating ilabas ang katotohanan. Handa akong gawin ang lahat. Mabilis na sagot ni Bianca, na may matinding determinasyon sa kanyang boses. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marisol, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng kapilya ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Ang liwanag mula sa labas ay humarang sa isang anino na biglang pumasok. Kaya pala napakadalas mong magsinungaling sa akin, Bianca. Ang boses ay mula kay Renato. Puno ito ng puot at pagkamangha. Nakatayo siya sa bukana ng pinto. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig ng kapilya. Pinalilibutan ng madilim na liwanag ng papalubog na araw. Si Lorna ay nasa likuran niya, nakangisi at may hawak na telepono. Tila tuwang-tuwa na nahuli niya ang mga ito sa isang pagkakamali. Renato, bulong ni Bianca. Ang kanyang mukha ay agad na namutla ng husto. Huwag mo akong tatawaging Renato. Sigaw nito habang mabilis na humahakbang papalapit sa kanila. At ikaw,
Marisol, akala mo ba ay hindi ko malalaman ang pagtataksil mo? Akala mo ba ay napakagaling mong magtago? Hinila ni Renato ang braso ni Bianca nang napakahigpit hanggang sa mapadaing ito sa sakit. Hinarap niya si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Marisol patungo sa mga bangkong gawa sa kahoy, na naging dahilan upang tumama ang balikat nito sa gilid ng matigas na upuan. Akala niyo ba ay matatalo niyo ako? Sa isang pirma ko lang sa papel na ibibigay ng abogado ko bukas, magiging akin na ang bahay na iyon. At kayong dalawa, wala na kayong magiging silbi sa buhay ko. Habang nakahandusay sa sahig, nakita ni Marisol si Lorna na nakatayo lang sa tabi. Pinapanood ang kaguluhan ng may pangungutya sa kanyang muka. Walang pakialam si Lorna kung masaktan ang kanyang dating kaibigan. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang makakuha ng pabor mula sa taong sa tingin niya ay siyang panalo sa laban na ito. Ang hangin sa loob ng kapilya ay tila nawala ng oxygen. Ang bawat paghinga ni Marisol ay masakit. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, isang bagong apoy ang sumiklab. Alam niyang ito na ang huling yugto ng kanilang paglalaro. Naiwan si Marisol sa loob ng malamig na kapilya matapos silang kaladkarin palabas ni Renato. Ang kanyang balikat ay tila may nagniningas na hapdi mula sa pagtama sa matigas na kahoy ng mga upuan. Ngunit ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa bigat ng kaba na bumabalot sa kanyang puso para kay Bianca. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinapagpagan ang alikabok sa kanyang bestida. Alam niyang hindi na siya maaaring magpatumpik-tumpik pa. Sa loob ng kanyang bulsa, hinawakan niya ang isang maliit na talaan kung saan nakasulat ang mga petsa at oras ng bawat pag-uusap nila ni Attorney Rafael. Pag-uwi sa bahay, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Wala si Renato, wala si Oscar, at kahit ang mga anak niya ay hindi niya makita sa sala, Angel Joshua tawag niya sa mahinang boses. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Mula sa likod ng pinto ng kusina, lumabas si Aling Celia, ang tindera sa palengke. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Marisol, buti at dumating ka. Kinuha ng mga tauhan ni Oscar ang mga bata. Sinabi nilang dadalhin daw sila sa bahay ng kanilang tiyahin sa Manila para magbakasyon habang inaasikaso ni Renato ang bentahan ng bahay. Nanlamig si Marisol. Ang banta ni Renato na kukunin ng kanyang mga anak ay hindi lamang isang simpleng salita naging totoo na ito. Kailan po sila kinuha, Aling Celia? Kanina lang, bago magdilim, nag-iiyak si Joshua. Pero wala tayong magawa, Marisol. Ang daming lalaking kasama ni Oscar, mukhang mga tauhan mula sa construction site. Sagot ng matanda habang pilit na inaalalayan si Marisol na maupo. Sa halip na humagulhol, nagbago ang anyo ni Marisol. Ang takot na kanina ay nagpapahina sa kanyang tuhod ay biglang napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na ito laban para sa bahay, ito na ay laban para sa kanyang mga anak. Nagmadali si Marisol patungo sa silid ni Doña Felisa. Muli niyang itinulak ang estatwa ng mahal na birhen. Kinuha niya ang lahat ng dokumentong inihanda ni Attorney Rafael, ang mga pruweba ng panloloko ni Renato, ang mga record ng bangko, at ang kopya ng peking pirma. Binalot niya ang lahat ng ito sa isang plastic upang hindi mabasa, at inilagay sa loob ng kanyang bag. Kinabukasan, maagang maaga. Hindi na siya naghintay ng jeep. Naglakad siya patungo sa munisipyo, direkta sa opisina ni Attorney Rafael. Nang makita ng abogado ang hitsura ni Marisol, alam niyang hindi na ito ang panahon para sa pag-aalinlangan. Attorney Coy, Rafael, kinuha na nila ang mga anak ko. Wika ni Marisol habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng abogado. Hindi na ako natatakot. Handa na akong gawin ang lahat. Ilabas na natin ang lahat ng ebidensya. Ipakulong na natin si Renato. Ngumiti ng bahagya si Attorney Rafael, isang ngiti na puno ng respeto. Matagal ko na itong hinihintay. Marisol, ngayong araw, ang mga pulis barangay at ang mga autoridad mula sa probinsya ay magsasagawa ng operasyon. May hawak na tayong warrant para sa agarang pag-aresto kay Renato at Oscar dahil sa kidnapping at estafa. Habang naghahanda sila, isang tawag ang pumasok sa telepono ng abogado. Mula sa kabilang linya, narinig nila ang boses ni Bianca. Attorney Rafael, Marisol, hawak ko ang recording ng pag-uusap namin ni Renato kagabi.
Inamin niya ang lahat ng peke niyang dokumento at ang plano niyang pagtatago sa mga bata para pilitin si Marisol na pirmahan ang bentahan. Papunta na ako sa presinto para ibigay ito. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo habang ang araw ay tumataas. Si Renato, naabala sa pag-aayos ng mga dokumento sa bahay, kasama ang mga ahenteng lupa, ay hindi man lang namalayan na ang paligid ng kanilang ancestral house ay unti-unti nang pinaliligiran ng mga opisyal ng batas. Si Lorna, naabala sa pagbibilang ng kanyang komisyon mula sa magiging benta, ay tumatawa pa sa sala, hindi iniisip na sa loob ng ilang minuto, ang kanyang mundong binuo sa kasinungalingan ay magiging abo. Si Marisol ay nakatayo sa labas ng bahay, nakatingin sa bubong ng ancestral house na kanyang pinangalagaan. Ang hanging humahampas sa kanyang pisngi ay hindi na malamig. Ito ay mainit at puno ng pangako ng katarungan. Ang pagdating ng mga opisyal ng pulis barangay ay hindi nagdulot ng gulo. Bagkus ay isang nakabibinging katahimikan sa paligid ng ancestral house. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa damuhan ay tila mga martilyong tumutuktok sa pinto ng kasinungalingan ni Renato at Oscar. Sa loob ng sala, abalang-abala si Renato sa pag-aayos ng mga dokumento sa ibabaw ng hapagkainan. Nakangiti si Lorna habang nagtitimpla ng kape, abala sa pag-abang ng malaking perang makukuha mula sa bentahan ng lupa. Renato, tingnan mo ito! Wika ni Lorna habang nakadungaw sa bintana. Parang may mga lalaking nakasuot ng uniforme sa labas. Mga pulis ba yan? Napatigil si Renato sa kanyang ginagawa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting napalitan ng pagkagulat. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa bintana. Ang kanyang mukha ay agad na namutla nang makita niya si attorney Rafael na bumababa mula sa isang sasakyang may asul na ilaw, kasama ang mga opisyal na may hawak ng mga legal na dokumento. Buisit, paano nila nalaman ang lokasyon natin, Tot? Singhal ni Renato habang nagmamadaling kinuha ang kanyang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa. Lorna, magtago ka sa likod. Oscar, nasaan si Oscar? Ngunit bago pa man sila makakilos, ang pinto ng bahay ay marahas na binuksan ng mga pulis. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay bumulag sa kanila, na nagbigay daan sa pagpasok ni Marisol. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan. Ang mukha ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Renato, tawag ni Marisol sa boses na kalmado ngunit may awtoridad na hindi pa niya naipakita kailanman. Tapos na ang laro, ang mga bata. Nasaan sila? Si Renato, na ngayon ay namumutla at nanginginig ang mga kamay, ay pilit na nag-imbento ng kasinungalingan. Marisol, ano ito? Anong ginagawa ng mga pulis na ito rito? Nagkakamali ka ng akala. Hindi na kailangang sumagot ni Marisol. Si attorney Rafael ay humakbang pasulong at iniabot ang warrant of arrest sa mga pulis. Renato Soriano, ikaw ay inaresto sa ilalim ng kasong estafa, falsification of public documents, at kidnapping. Ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumama sa puso ni Renato. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang abang ay nawalan ng lakas. Si Lorna, nang makitang papalapit na ang mga pulis sa kanya, ay agad na nagsimulang magsisigaw at ituro si Renato. Hindi ako kasali rito. Si Renato ang nag-utos sa akin. Sinabi niyang ibebenta niya ang bahay at bibigyan niya ako ng parte. Pero hindi ko alam na may kidnapping na magaganap. Siya ang may pakana ng lahat. Sigaw ni Lorna habang pilit na humahawak sa braso ng isang pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa na tila isang hayop na nasusukol. Hindi pinakinggan ng mga opisyal ang kanyang mga alibi. Habang pinoposas ang mga kamay ni Renato at Oscar, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkahiya at pagkatalo. Marisol, pagmamakaawa ni Renato habang iginagapos siya. Patawarin mo ako. Mahal kita. Iisipin mo ang mga bata. Kailangan nila ng ama. Tiningnan lamang siya ni Marisol nang may matinding awa. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kamangmangan sa loob ng 15 taon. Ang pagmamahal, Renato, ay hindi nangangailangan ng panloloko. Ang pagiging ama, hindi ito nasusukat sa dugo, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang iyong pamilya, hindi ang ibenta sila para sa iyong sariling luho. Maya-maya lamang,
Isang sasakyan ang pumasok sa bakuran. Mula rito ay lumabas si Bianca. Kasama ang dalawang bata sina Angel at Joshua. Nang makita ng mga bata ang kanilang ina, mabilis silang tumakbo at niyakap ng mahigpit ang mga binti ni Marisol. Ang kanilang mga luha ay mabilis na humupa nang maramdaman ang init ng yakap ng kanilang ina. Si Bianca ay lumapit kay Marisol. Nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Marisol, saito, narito ang mga bata. Ligtas sila. Tinulungan ko silang makatakas mula sa bahay ng tiyuhin ni Oscar sa Manila nang malaman kong plano nilang itago sila roon habang nilalakad ang bentahan. Tiningnan ni Marisol si Bianca at tumango ng may pasasalamat. Salamat, Bianca. Binigyan mo sila ng pagkakataong makauwi sa kanilang tunay na tahanan. Habang isinasakay ang mga suspek sa sasakyan ng mga pulis, ang paligid ng ancestral house ay unti-unting bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang mga huni ng ibon sa mga puno ay muling narinig, at ang hangin ay amoy sariwang damo sa halip na usok ng panloloko. Naiwan si Marisol sa beranda. Yakap ang kanyang mga anak, habang pinagmamasdan ang paglayo ng mga sasakyan ng batas. Ang bahay na dati ay naging bilangguan ng kanyang mga pangarap ay muling naging isang tahanan na puno ng pag-asa. Ang mga sumunod na linggo ay naging panahon ng paghilom para kay Marisol at sa kanyang mga anak. Ang ancestral house, na dati ay puno ng tensyon at takot, ay unti-unting napuno ng liwanag. Hindi na ito ang bahay na nagtatago ng mga lihim at kasinungalingan. Ito na ang bahay na nagsisimulang bumuo ng mga bagong alaala. Sa kabila ng tagumpay sa legal na laban, alam ni Marisol na ang tunay na hamon ay ang pagbangon mula sa mga guho ng nakaraan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa kusina, napansin niya ang isang kahon ng mga recipe na iniwan ni Doña Felisa. Nakita niya ang isang recipe ng Sans Rival, isang paboritong matamis na kakanin sa Pampanga na madalas nilang gawin noong buhay pa ang kanyang biyenan. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Marisol. Bakit hindi niya gawing sentro ng kanyang pagbangon ang pagluluto? Ito ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at koneksyon sa mga tao. Kinausap ni Marisol ang mga kababaihan sa kanilang barangay. Ang mga ina na gaya niya ay nagsisikap din para sa kanilang mga anak. Inalok niya ang mga ito na makipagtulungan upang magtayo ng isang maliit na kainan sa harap ng ancestral house. Sa tulong ng ilang naipon na pera mula sa pagtitinda ng gulay at sa suporta ni Attorney Rafael, nagsimula ang maliit na proyektong Felisa's Garden Cafe. Marisol, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tanong ni Attorney Rafael isang hapon habang tinutulungan siya nitong mag-ayos ng mga mesa sa veranda. Ang bahay na ito ay may malaking halaga sa merkado. Maaari mong ibenta ang bahagi nito upang magkaroon ka ng malaking kapital sa Manila. Tumingin si Marisol sa malawak na bakuran kung saan naglalaro sina Angel at Joshua. Hindi, Attorney Rafael. Ang bahay na ito ay hindi lamang lupa at bato. Ito ang simbolo ng aking pananatili. At ang patunay na hindi ako kailanman nagkamali sa aking pagpili na manatiling tapat. Dito ko bubuuin ang aking sariling kaligayahan, hindi sa pamamagitan ng pagtakas, kundi sa pamamagitan ng pagtayo rito kung saan ako sinubok. Nagsimulang maging buhay ang cafe. Ang bango ng kape at ang tamis ng Sans Rival ay humahatak sa mga kapitbahay at maging sa mga dumadaang turista. Hindi na lamang ito isang kainan. Naging sentro ito ng pagkakaibigan. Ang mga inang nakikipagtulungan kay Marisol ay nagbahagi rin ng kanilang sariling mga kwento ng pait at pag-asa. Isang araw, bumisita si Bianca. Hindi na siya ang Bianca na puno ng takot at pampaganda. Siya ay payak na ang pananamit. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng kapayapaan. Marisol, aalis na ako para magtrabaho sa Cebu. Gusto ko lang magpasalamat. Wika ni Bianca habang nakaupo sa isa sa mga mesa sa veranda. Dahil sa'yo, natutunan kong hindi ko kailangang manakit ng ibang babae para lang makaramdam ng halaga. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko. Tinitigan siya ni Marisol ng matagal bago ngumiti ng matamis. Ang lahat ng tao ay nagkakamali. Bianca, ang mahalaga ay ang aral na natutunan natin. Mag-ingat ka sa iyong bagong simula. Habang pinapanood ni Marisol ang pag-alis ni Bianca, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang kalooban. Wala na ang galit. Wala na ang puot. Ang kanyang puso, na dati ay parang lumang upuan na napabayaan, ay muling natapalan ng bagong tela ng pag-asa.
Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang mga anak ay masaya. Ang kanyang mga kaibigan ay tapat. At ang kanyang sariling pagkatao ay muling nabuo. Sa gitna ng kanyang maliit na cafe, nakatayo si Marisol bilang isang matagumpay na babae, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamay-ari niya sa kanyang sariling tadhana. Habang papalubog ang araw, ang mga ilaw sa veranda ay unti-unting bumukas, nagbibigay ng mainit na liwanag sa paligid. Para sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakaramdam si Marisol ng tunay na pag-aari. Ang bahay ay kanya na, ang kanyang buhay ay kanya na, at ang kanyang kinabukasan ay maliwanag na gaya ng mga bituin sa langit. Isang taon ang lumipas mula nang magbago ang lahat. Ang ancestral house sa Pampanga ay hindi na lamang isang gusaling kahoy na nababalutan ng alikabok. Ito ay naging saksi ng maraming ngiti, pagkakaibigan, at ang masarap na amoy ng sariwang tinapay na yumayakap sa bawat dumadaan sa kalsada. Si Marisol ay nakatayo sa beranda, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging puno ng kalyo at pagod, ay ngayon ay mas malambot na. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mga anak na sina Angel at Joshua ay masayang nagtatakbuhan sa bakuran. Ang kanilang mga tawa ay nagsisilbing musika na pumapawi sa lahat ng nalalabing pait ng nakaraan. Sa isang sulok ng hapag, isang liham ang nakapatong. Ito ay mula sa loob ng bilangguan. Hindi na ito ang mga mapang-abusong salita ni Renato. Ito ay isang piraso ng papel na puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Hindi na hiniling ni Marisol na makuha ang lahat ng yaman. Ang tanging hinihiling niya ay kapayapaan para sa kanyang mga anak. Ipinatawad na niya si Renato, hindi dahil sa karapat-dapat ang lalaki sa tawad, kundi dahil kailangan ng kanyang sariling kaluluwa na makalaya sa tanikala ng puot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag hayaan ang nakaraan na diktahan ang kanyang bukas. Ang cafe ay puno ng mga mamimili mga kapitbahay, mga turista, at mga inang kanyang natulungan. Si Aling Celia, na hanggang ngayon ay matapat na tumutulong sa kanya, ay abala sa pag-aayos ng mga mesa. Ang Felicia's Garden Cafe ay hindi lamang negosyo. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa ng mga kababaihang dati ay akalang wala na silang halaga. Ngunit ngayon ay napatunayang kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Dahan-dahang pumasok si Marisol sa loob ng bahay at lumapit sa altar. Ang estatwa ng mahal na birhen ay naroon pa rin. Nililinis at binibigyan ng sariwang sampagita, araw-araw. Hinaplos ni Marisol ang dambana, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang banayad na simoy ng hangin na parang haplos ng isang ina, isang kumpirmasyon na mula sa langit. Nakikita at ikinagagalak ni Doña Felisa ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi na siya ang Marisol na tinuring na lumang upuan. Siya na ngayon ang pundasyon ng isang tahanang puno ng pagmamahal. Natutunan niyang ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang sakripisyo, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang sariling dangal. Sa labas, ang mga ilaw sa hardin ay unti-unting bumukas, nagbibigay ng mainit na liwanag na bumabalot sa buong ancestral house. Ang bahay na dati ay naging kulungan ng mga lihim ay naging isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa sinumang nangangailangan ng kanlungan. Umupo si Marisol sa kanyang paboritong upuan sa beranda. Ang bawat paghinga niya ay malalim, malaya, at payapa. Sa wakas, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa pagmamahal sa sarili at sa buhay na nararapat para sa kanya. Ang ancestral house ay nananatiling nakatayo matibay, maliwanag at puno ng buhay. At si Marisol, ang babaeng minsan ay akala ng mundo ay wala ng halaga, ay siya na ngayong ilaw ng kanyang sariling kinabukasan. Ang lahat ng sugat ay naghilom na, at ang bawat piraso ng kanyang puso ay muling nabuo ng mas matatag kaysa noon.